Hello guys, welcome back. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo yung pa-reverse ng breakout strategy. So, part 2 ng ating um, swing strategy. So, i-discuss ko dito yung madali lang siyang intindihin, no? Actually, um, part 2 na to ng nung na-upload ko. Higher time frame yung ginamit natin dito. Tapos, i-discuss ko kung paano ba siya i-trade yung pa-reverse, kumbaga. Yung style na to is hindi siya against the trend, pero nag-aabang ka na sa previous niya ng mga uh, candlestick na magbe-break pa lang, no? So, in short, the way na uptrend yung market, nakalimit order ka na based on previous supply and demand or previous support and resistance. Okay, so simulan na natin, no? So, itong nakikita kong example. So, dito tayo. So, ito si ERB, USDT. Kung mapapansin nyo, sa ngayon, yung cycle niya is ano pa lang siya, nasa support, no? So, ito yung resistance, demand. Ito yung supply, tapos ito yung demand. Um, Based on the, mga traditional way, if we trade on by breakout strategy. Of course, dito tayo sa present candlestick, di ba? So, yung nakaugalian natin is ganito yung style. So, for example, dito. Sa malamang, dito tayo nakapasok, di ba? So, break. Diyan tayo nakapasok. Tapos, magko-consolidate yan. Gagawa ulit ng box. So, ganyan. Consolidate ulit. Gagawa ng panibagong box. So, itong style na to, ito yung nag-aabang ka ng actual data, no? Yung actual data talaga na ilalabas or ipiprint out ni market, no? So, ito yung tinatawag natin na para siyang traditional breakout. Kasi nga, yun, nag-aabang ka ng break, consolidate, tapos break, no? So, yung style naman natin dito is ito yung tinatawag nating print out na siya ng mga previous data ng support and resistance na kung saan doon mag-aabang ng breakout, no? Okay, for example, no? So, kung makikita nyo dito sa part na to, ito sa resistance na to, meron tayong resistance, ito yung support. So, in short, ito yung range ng support and resistance dito sa supply. So, nag-pull back, nag-bounce. Ito rin yung tawag natin na supply. Tapos, dito naman ulit. So, kukunin lang natin to lahat. So, yan. So, dito sa ganitong style, no, um, dito kasi is printed na yung tinatawag nating supply zone, no? So, printed na siya. At the same time, pwede mo na siyang abangan, no? So, ginagawa ko dyan is nag-aabang na ako dito sa previous ginagawa ko siyang trigger for or trigger for entry and um, anong tawag doon? Hindi ko na siya inaantay na lalabas pa yung data dito, no? So, ang ginagawa ko, yung previous data yung kinukuha kong bias kung saan ako mag-entry at saan ako mag-exit. So, instead na mag-aabang ka ng printed data pa lang or lalabas pa lang na candlestick sa breakout, ang ginagawa ko dito is nag-aabang na ako dito sa area na to kung saan magkakaroon siya ng supply and demand. No? So, for example, dito. So, ito, napaka-common yung hindi siya common, pero the way na nag-aabang tayo ng breakout, no? So, ganito kasi yung mangyayari diyan. Yan, di ba? So, magre-retest, yung rule of retest natin,
tapos pullback, consolidate, tapos breakout. Tapos i-retest na yung support na magiging resistance. Tapos yung previous resistance na magiging support. Tapos ganito, i-break niya yung previous resistance. Tapos pagpo-pullback yan, mangyayari dyan is magiging resistance turn to support. Tapos consolidate. Tapos breakout. Okay? So, ganyan yung style ng movement niya, no, na kadalasang mangyayari talaga. So, for example, dito, itong area na to, ito yung tinatawag nating malit to. Kunin natin to lahat. Ito yun, swing high at saka swing low. Yan. So, kung mapapansin nyo, nung bigla siya nag-trend paangat, ang ginagawa niya, kinuha niya yung area na to. Ito yung supply. So, na-break, nag-test siya dito, resistance turn to support. I mean, support turn to resistance. Tapos ganyan, nauntog nag-break. Kinuha niya yung sa loob ng mga area na to. Tapos paangat-angat siya. Tapos dito agad. So, na-break niya yung previous resistance, nag-pull back, tapos nag-break. So, kung makikita nyo, nagkakaroon siya ng pause muna or nagko-consolidate inside the range of previous support and resistance or the um, supply area. So, ganyan yung nangyari, no? For example, dito ulit. Dito tayo. Okay. So, ito sa part na to. Okay, baliktad naman ang gagawin natin. So, ano naman, pa-downtrend. So, ito yung supply. Okay, first breakout. Yan, di ba? Tapos, yung second breakout, ito yung support. Ito yung resistance. So, kung makikita nyo, break, retest, continuation downtrend. Ito naman ulit. Ito yun. Okay. So, itong sa part na to, medyo dikit siya, no? So, tingnan natin. Yan. So, break, although nag-bounce siya, tapos tuloy-tuloy. No? So, kung kukunin natin yung buong range, ito yon. Yan. So, napakalaki ng range, no? So, nag-break, tuloy-tuloy. So, next example pa. Okay, downtrend tayo. Hanap tayo ng, actually guys, ano siya, for our time frame. So, hindi siya masyadong noise. Unlike dun sa lower time frame tayo, 30 minutes to 1 hour. Ang dami niyang mga ganitong area, no? So, sige, hanap pa tayo ng iba. Hanap tayo. Yung mga nagko-consolidate talaga. Okay dito. So, ito yung perfect, no? So, ayan. So, una, ito yung resistance. So, nagkakaroon siya ng break dito. Ayan. So, break niya dito sa area na to. Ayan. Tapos, bumagsak. So, nagkakaroon siya ng pag-bounce dito, no? So, actually, ito na yung kukunin natin. Dito tayo. Mali. So, ganyan. So, nagkakaroon siya ng trend dito. So, ito yung area na to. Kunin natin to. So, break, consolidate. Ayun, nahulog. So, dito tayo. Ito kasi ano niya, napakalaki ng range na to. So, ang makikita natin na possible na mas, ano siya, magandang tignan is dito, no? So, ito yon yung area na to. Yan. So, break. Ito, na-break the support. Nag-bounce, tapos tuloy-tuloy. Okay, next ulit. Paano ba to? Ito tayo. Ito ulit. Nag-break siya ulit dito. Ito sa part na to. Yan, nag-break. Tapos, ayun, consolidate. So, itong area naman, ito yung last area na to. Ano ba? Lagi ko na, lagi ko nakiklik yung ano. So, ito yon. Break, consolidate. Yan. So, kung makikita nyo, hindi siya nag-hold masyado dito, no? Pag once talaga nag-down na siya,
talagang nagda-down siya, no? So, taliwas doon sa ginawa natin na nagkakaroon tayo ng retest or late retest inside the box. Pero ito naman tuloy-tuloy. Break out the previous of box yung ginawa niya. No? So, okay, na pa tayo, no? So, ganun yan yung mangyayari niya, guys, no? So, tulad dito kanina. Dito, di ba? After niya nag-angat, bumagsak. So, yung magiging supply and demand mo dito is ito yung unang box. Ano ba yan? Yan, ito yung unang box. Tapos ito naman yung pangalawang box. Tapos ito naman yung panghuling box. Yan, so tuloy-tuloy yan, bumagsak hanggang dito. Mhm. Oh, di ba? At saka yung huling box na kung saan siya nag-consolidate or nag-bounce dito. So, hindi na siya um, tumagos pa dun sa ibaba. So, meaning dito siya nagko-consolidate. So, ito yung supply natin. Ito naman yung area of demand. So, ang nangyari ngayon, nagkakaroon siya ulit ng bounce. So, tingnan natin kung magbe-break siya. So, another example naman, pag nagkakaroon na tayo ng bias for entry, no? Okay, so, okay. So, hanap tayo ng iba. Ito si Dudes. Dudes USDT. Yan. So, remove muna natin to, no? Okay. Paano ba yung magiging entry natin dito, no? So, dito sa ginagawa kong style na to, ito 30 minutes, medyo mas ano siya, mas marami siyang ganito, yung mga consolidation breakout. So, ang pag-trade dito, kung ako yung ano dito, mag-i-execute, ganito siya, no? So, ano lang natin, like for example, wala pa to, no? So, dito, no? Okay, first trade ko. Ang gagawin ko dyan is ito yung swing high, at saka ito naman yung swing low, no? Tapos nag-bounce. Tapos yung after nga mag-bounce, ito naman yung swing low. So, pag nag-plot ako ng break of ano dyan, break of support, ito yung kukunin ko. Yung magiging risk reward ratio dito is 1:1, no? So, medyo mababa yung ano natin risk reward ratio. Pero, explanation ko dyan is meron tayong tinatawag na transing entry, no? So, first trans mo ng limit order is dito, no? Actually, medyo ano siya. Yung style kasi dito, um, bakit dito natin kinuha yung ano no, yung range na to? So, hindi siya dito. Ganyan, di ba? So, ito kasi yung pinaka-swing low niya, no? Bago siya nagkakaroon ng higher high, ito na agad yung pinaka-swing low niya, no? So, break, kung makikita nyo, nag-break siya dito. And so, trigger for ano na, no? Or nag-exit na to, no? So, next naman ulit. So, after niya nag-swing low, dito siya nagkakaroon ng swing high. So, after niya nagkakaroon ng swing high, dito naman siya nagkakaroon ng swing low. Yan. So, dyan ako magsiset ng limit order. So, limit order 1, limit order 2. So, meron akong dalawang entry dyan or naka-limit order. So, after niya dito nag-swing low, swing high, swing low. So, tuloy-tuloy lang yung ano niya, pagsiset natin, oh. So, tala dito. Yan. So, limit 1, limit 2, limit 3. So, tatlong posisyon na yung naka-limit order mo dyan. No? So, yan yung ano natin. So, kung lahat naka-limit order ka, ayun, tinamaan na lahat, no? So, ganun yung style natin dito. Yung style ko kapag magbe-base tayo dun sa supply and demand area. So, ngayon naman, baliktad na natin, no? So, since tapos na tayo siya sorting dito, actually dito pwede pa naman to. Ito yung last swing high, swing low. Kaso hindi na siya nagtuloy. No? So, sa malamang nakapag ano ka tayo, na ano tayo dito, na stop out. Sa huling trade mo, yun, stop out ka. So, 1, 2, 3, 4. 4 trades, 3 wins, tapos meron kang 1 loss. So, ganun siya.
Okay, so paano naman yung long trade? For example, no, tapos na to. Tapos ano na, nagre-reverse na siya, no. Ngayon naman, um, ito kasing style na to, hindi hindi siya hindi siya time consuming. Hindi mo na kailangan pang mag-abang ng, for example, mag-abang pa ng ilang araw, no? Kailangan mo pang chart ulit. So ito kasi is nakaset ka na ng limit order, stop loss, and TP. Ang gagawin mo na lang is antayin mo na lang siya na mag-materialize or may hit, no? Wala ka nang ibang gagawin. Ito kasi is pwede mo siyang i-counter, no? So for example, nakapag-limit short ka diyan. Tapos pag ganyan na yung market, no, pababa na pababa. So ang ginagawa mo diyan, dawin nga na pababa siya, pwede mo na rin siyang pakatan ng long, no? So ito kasi print out na lumalabas na. So ang gagawin mo ngayon, hindi ka mag-short, no? Taliwas yung gagawin mo. Kung dito, nag-short ka dun sa mga possible breakout area, ito naman is possible breakout long. Ito is shorting breakout, ito naman yung long. So ang ginagawa ko dyan, pwede ko na siyang i-counter, no? So for example, ang pag-plot naman dito is ganito. So ito yung swing high. Actually, pwede naman to. Ganyan. So, swing high, swing low. Ito marami kasi eh. Yan. So, ang dami niya. Pwede rin to, di ba? So, pwede ka mag-limit order dyan. Kaso nga lang, nasa crypto tayo, kaya ano siya, um, baka mahagip agad. So, yung pag-plot naman dito is baliktad rin. No, kung dito sa kabila is ito yung swing high, swing low. Ito naman, baliktad rin natin. Ito yung swing high, ito yung swing low, swing high, swing low. Okay. Tapos ito naman yung swing high, swing low. Okay, tanong. Sir, bakit hindi dito? Swing low to swing high. Lower, lower low to lower high. Actually, yung explanation natin dyan is kadalasan, mas kinukuha niya yung ibang liquidity dyan. Ganito yan, nag-break, di ba? May tendency na kukunin niya to. So, may stop out ka. Tapos ganyan. No, so, ano na siya, common na yung mga ganyan, no? Tulad dito, nagkakaroon tayo ng break, consolidate. Akala natin magbe-breakdown na. Pero ang nangyari is, nagkakaroon siya ng liquidity grab dito. So, kinuha niya. So, pinaka the base or pinaka the best at saka yung pinaka safe is yung previous lower high, doon ka magsiset ng stop loss, no? So, lower high yung stop loss mo, lower low break naman yung entry mo. No? So, ganun siya kung sakali. So, baliktad lang natin. Lower low yung support, yung ano mo, stop out, tapos break of lower high yung magiging entry mo. No, so ganun siya. So dito tayo. Lower high, lower low. So the way na nagkakaroon pa siya ng pababa, ikaw naman is nakapag-set limit or order ka rin dito. No, so wala na, less time to charting yung ginagawa mo dito. So yan, kakaroon tayo ng ganyan. So marami tayong magiging ano na ito, no, magiging entry. So ito yung swing high, swing low. Yan. Tapos dito naman. So ito naman masyadong mataas yung ganito, no, kung pwede mo pa rin yung kukunin. So, di ba? Mag-a-adjust ka lang doon sa allocation. Tapos leverage. So ito yung pinaka-swing low, nag-bounce, tapos ito naman yung swing area niya. Tapos dito siya umangat, tapos ito naman yung swing low. So after mo nakapag-plot ng swing high, swing low, nagkakaroon na siya ng break. Unang break niya dito sa area mo. So, nagkakaroon ka ng first entry ng long hanggang sa, ayun, na-take profit ka na. So, 1:1 pa rin yung magiging ratio mo dito. Okay, next naman ulit. So, first entry, second entry, na-hit yung first entry mo. Tapos, yung second entry mo naman is nakapag-hold ka pa dyan. So, sa ngayon, hindi pa na-hit yung stop loss mo. So, inaantay mo na lang siyang may hit, no?
So wala kang, ako, kung 1:1, actually kung 1:1, pwede naman hindi ka magsiset ng trailing stop, no? Kasi 1:1 naman lang yung ratio mo, hindi na siya, no need na. Like for example, pagsiset ka ng trailing stop is, ano ka, 2 above, no? 1:2 above yung ano mo, risk reward ratio. So, ganyan. Meron ka ng entry 1 at saka entry 2. Ngayon naman, yung entry 3 naman, dito sa area na to, hindi pa nati-triggered, no? So, ang nangyari, ang haba ng panahon na inaantay mo from October to October area ng 5 hanggang dito sa 15. So, ganun siya. Ganun katagal pag nagkakaroon tayo ng swing trade area. So, ito naman, nakapag-set limit order ka na. So, ang gagawin mo na lang, antayin mo na lang silang mahihit. Tapos, yun na yun. So, dito sa area na to, since take profit naman to, ang nangyari niyan, nagkakaroon siya ng money correction or pullback. So, ang tanong, pwede ba natin masakyan yung pullback na yan? Ang sagot, oo. Pwede mo yan masakyan. So, for example, dito. So, ito yung swing high, swing low. Yan, magsiset kayo dyan. So, saan ba? Dito tayo na, ayan, dito tayo na hit. No? So, secure yung take profit natin sa first trade ng shorting. Tapos yung second trade naman natin is ito yung swing high, swing low. Secure din. Tapos swing high, swing low. Okay, so pwede rin dito to. Yan, kasi ito yung swing low niya. So hindi siya nag-break. Ang swing na to is dito. Tapos nag-bounce dyan. No, tapos after niya mag-bounce dyan, nag-pull back. Tapos na-break niya to. Na-break rin niya to. Na-break rin niya to. So, ang swing low natin dito is dito rin sa area na to. Yan. Itong area na to. Yan, di ba? So, medyo malayo, no? Pero mas okay yung dito. Or dito na lang. Pero ito kasi yung mas swing niya eh. Pero kung step by step chart natin siya, ito talaga. Kung one single leg down lang siya, or yung drop lang yung base natin, ito yon. Ito yung pagka-flat niya. So, hindi natin isasama to. Iba rin din to. Pero kung i-try natin, pwede naman. Pero, sige, okay lang yan. Sige, dito tayo ulit. Ito kasi siya nag-bounce eh. So, ito tayo, yan. Sige. So, meron na tayong ilang trade na ba? 1, 2, 3. So, kung dito, pwede rin dito eh. So, nag-bounce dyan. So, dito sa area na to, wala tayong makukuha dyan. Maliban dito, yan. Okay, so na-hit ba? So, ito, hindi siya na-hit. So, sa ano ka dyan, makahit ka ng, ano ka ng cut loss dyan. Nag-bounce, nag-pull back. So, itong area na to. Yan. So, na-hit yung entry dito at saka dito. So, ito naman kinapos. So, two stop loss ka dito kung sakali. So, yan, two stop loss ka. So, 1, 2, 3, 4, 5. 3 wins, 5 loss ka dito sa area na to. Kung sinakyan mo yung pag-pullback niya. Okay, so, nag-reverse na rin dito yung market, no? So, tulad ng sabi ko, the more na, habang pumabagsak yung, market, to, ganyan, pwede ka rin magsiset ng limit order dito sa mga area na to. No? So, paano ulit yun? Ito yung swing high, swing low. So, dito tayo. Yan. So, limit order 1. Pwede ka na mag-limit dyan. Limit order 2. Tapos, itong limit, wait lang, baliktad. Dito yon ganyan. So, first trade, dito sa area na to. Yan. Huwag natin to. Okay, dito sa part na to. Yan. Ganyanin natin para makita. Swing high, swing low. So, swing high, swing low. Okay.
Swing high, swing low. Yan. Tapos nag-bounce, ito yung swing high, swing low. So ngayon, after nyo mo ma-plot yung ganito, antayin mo na lang siyang mahit. So, first trade, ito yon. Kaso kinapos, ah yan, konti na lang sana oh. Pero kung hindi mo to nabantayan, or stick ka talaga sa walang trailing stop, ah ma-hit or not hit, yon. Ito is cut loss to. No. So magiging cut loss mo dito is dalawa. Ito sana 1:2, ano na to eh. One win, two loss na one win, one loss ka sana dito. Pero, yun. So, dalawang entry yung masayang mo dito. So, yun, cut loss ka dyan. Tapos, yung next naman, yung mga nakalimit order mo dito is itong pang number 3. So, okay. Tignan natin kung na-hit ba yung stop loss. So, ito yung na-hit. Nag-pull back. So, save by the bill. Ang layo ng stop loss mo. Tapos, dito naman, ito yung nagiging ano mo. TP hit ka dito. Tapos, may dalawa ka pang open trade dito. No? So, entry 1, 2. Open position pa. So, yung stop loss mo is dito sa ilalim na to. Yan, dito. So, napakalayo, no? So, yun. So, after mong makapag-set na dito, yan. Ito kasi is tapos na. Yan, nakuha na stop out ka na dyan. Kaya ang gagawin mo na lang dito, since na stop out ka dito, abangan mo na lang rin din ilong. So, maglulong ka na lang din. Tali dito. First trade long. Diba? So, ito rin. Second. Tapos ito rin. Mm. Ngayon, um, ito rin. Nag-ano ka dyan, nagli-limit order ka. So, first trade, second trade, hanggang pangatlo. So, sunod-sunod yung panalo mo dito, hindi natalo. So, after mo na hit, tapos dito rin, hanggang dito lang siya nag-pullback. Tapos, ano, malapit na ring matipi yung pang-apat mo. So, 1, 2, 3, tapos open position, tapos take profit, dalawang position. So, meron kang position na sa dalawa tatlo. So, tatlong position ka dito na open mo. No? So, kung mapapansin nyo, yung market natin is sinasabayan natin si market no kung ah saan siyang direction. Pero ibang ngayong pagsabay natin kasi yung previous data, ang ginawa natin siyang bias for, ginawa natin siyang kumbaga specific na ano, target TP at entry natin na hindi natin kailangan pang mag-abang dito sa current market kung ano yung magiging itsura ng next candlestick. So dito, hindi ka na may stress sa kakaisip ng ano kayang entry ko dito, saan kaya ako papasok, 'di ba? So wala kang pakialam kung ano yung mangyari dito as long as meron ka ng mga nakatingga ditong mga limit order. So antayin mo na lang na mag-materialize sila, no? So ganun siya sa ano natin, no? Ganun siya kasimple. Sa swing high, swing low, no? Pag sinabing ah ang problem lang dito, guys, yung kung kaya mo bang mag-antay. So, napakatagal. Tignan natin dito sa kabila. Ito yung ginawa ko kay Dudes. Yan. Ang daming mga naka-limit order yan. Yan. Mga trigger entry yung mga nandito. So, yan. Ano na siya? Running na ngayon. So, trade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang dito, no? So, ang dami. So, tignan na lang natin. Kasi nga, yung market is starting paangat siya. No? So, yung iba kasi, dito sila nag-short, no? So, ang nangyari, based on my experience, is lagi tayong nahihit yung cut loss natin dito. So, kaya naisip ko, o sige, since parati tayo na hit na stop loss, paano naman kaya kung i-reverse ko sila? So magbabuy on breakout ako based on the area na to. So, dito, nakaabang na tayo, no? So, hindi na tayo problema dito. Meron na tayong naka-limit order dyan. So, dasalan na lang natin na tuloy-tuloy. Kasi wala naman talagang papatunguhan yung market eh. Kapag
ano, talagang magdi-distribute yan ng mga na-accumulate dito. So, dito yung distribution yan. So, ang gagawin natin, hindi natin siya isi-short dito, ika-counter trend, bagkus ipapalo trend natin siya based on the previous data dito, no? So, yun. Ganun siya kasimple. No? So, again, ano lang siya, no? Kailangan mo siyang i-backtest. So, based on the data. Pero, yun nga, kung backtest ang pag-uusapan, no? Kita naman sa itsura niya. No? So, tulad dito. Okay, example ulit. No? So, napakalayo ng ano niya dito. Ito yung area na kung saan magkakaroon siya ng swing tulad dito. Oh, di ba? Nagkakaroon ng swing. Imagine, no, kung nakuha mo to lahat, kung nakuha mo to na limit order yan, tiba-tiba ka dyan, no? So, for example, dito tayo. Kung hihimayin talaga natin yung swing high, swing low niya, ito yung mangyayari, guys, no? Okay, so, resistance, ito yung support, nag-bounce, ito yung support. So, dito tayo. First, ito yung area. Yan, dito sa area na to. Actually, itong, kung ako lang titingin, no, ito yung swing high, swing low. Magkakaroon sana siya ng swing lower low, lower high kung hindi siya na-break. Na-break siya eh. So, ang mangyari dito, ito yung swing high, swing low, bounce. No? So, ito kasi swing low, swing high, swing lower low, pero nag-break siya dito. No? So, magiging invalid to. Itong swing lower high mo, hindi na siya magiging swing lower high. Kasi meron na tayong break dito. So, kung pagbabasihan mo yung swing niya is ito yung swing high, swing low, swing high. So, dito tayo magpa-plot. No? So, nag-break. Dito siya nag-break, di ba? So, dito ka magli-limit order. Yan. So, next, nag-bounce, tapos nag-break ulit. So, actually, pwede naman to. Yung ganito. Pero masyado kasing maliit yung ano niya eh. Pero, sige, consider ko na lang yan. Yan. So, swing high. Tapos, saan ba siya nag-break? Dito. Ito yung swing high. So, wala siyang break dito. Saan siya nag-break? Dito. Pwede natin kukunin to. Yan. Swing high. Tapos, nag-bounce ng konti. To resistance, to support. Yan. Ito ulit. Oh. Di ba? So, ito yung magiging printed, ano muna, limit order. Okay, dito ulit. So, ito yung nag-swing high. Ito yung swing low. So, ang laki. Lahat ng mga area na to, na-cover niya dito, no? So, ito kasi yung resistance support. So, saan ba tayo banda magsiswing? So, ito, ang area na to. Mhm. Swing ulit. Ang lalaki ng swing, oh. Swing ulit. Oh, iba? Mhm. So, ang daming swing. So, ngayon, kung titignan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 limit orders. Kung pagbabasihan mo, na ano yan, nahihit yan lahat. Pero dito sa part na to, wait lang ha. Kung titignan natin, break. Okay, break, hindi na hit yung stop loss, hindi rin. Hindi rin to. So, kung dito, hitting stop loss ka dito. Ito, hitting stop loss. Hitting stop loss. Okay, so dito naman wala. So, parang wala din to. Tapos, ano ba? Stop loss. So, itong area na to, so wala naman. So, ito, hindi. Hindi siya na-hit yung stop loss dito. So, dalawa yung stop loss mo, itong dalawa na to, kasi mga minor, ano siya eh. So, ito rin, break, wala din. Ito naman, break, hindi rin na-hit yung stop loss. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 trades. So, meron kang dalawang talo. So, mga 9. So, 2 losses at saka 9 wins. So, ganun. Oh, so, diba?
Napakasimple lang, no? So, not enough yung ano natin. Pero, sige, okay na rin yun. So, kung makikita mo, ano talaga siya, gumagana, no? So, dito sa part na to, yan, nakapag-limit order ka. Nag-ano ka lang, nagba-vice versa lang ng, ano, dito, trade. No? Based dun sa strategy natin na buy on breakout strategy. Okay? So, now, backtest nyo lang to, i-backtest nyo lang ng maayos, tapos, ano, huwag masyadong kampante hanggat hindi nyo na-backtest ng ilang ulit. Kasi mas importante kasi yung may data tayo na insakto talaga. Na hindi siya, basta lang na babacktest natin ng maliit na time frame. So, yun. So, that's it guys. Yun lang no. Pag may tanong, PM nyo lang ako. Lalo na dun sa mga ano natin, discussion. So, this is the part 2 of our swing trade strategy. No? So, less stress. Yung goal natin dito is mag-trade ng hindi nai-stress. So, review nyo lang, tapos tignan nyo ulit yung ano natin, yung pagbabacktest. So, that's it guys. Thank you for watching.